Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa franchising. At maraming nalilito dito kung ano ba yung mga negosyong dapat ipa-franchise, kung magpa-franchise ba sila. Para di ka malito mga kanegosyo, tapusin mo tong video ko tungkol sa franchising. Lalo na kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sigurado marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Mga kanegosyo, tulad ng mga nauna kong mga content, lagi kong sinasabi sa content ko, yung negosyo mo yung ipa-franchise mo. Hindi ikaw yung magpa-franchise. Hindi ko sinasabi sa mga content ko na i-franchise mo yung ganitong negosyo, i-franchise mo yung ganitong negosyo, maganda tong negosyo, i-franchise mo to. Wala po akong ganung sinasabi mga kanegosyo. Ginagawa ko lang silang example at kino-content sila mga kanegosyo. Ang gusto ko yung negosyo mo yung ipa-franchise mo dahil ikaw mismo ang tunay nakikita doon kesa yung ibang brand pa yung i-franchise mo mga kanegosyo. Bakit ba kailangan nating i-franchise yung negosyo natin? Mga kanegosyo, isa lang yung franchising na sa level 2 business model. Meron pa yung lagi kong sinasabi na i-scale up natin yung negosyo natin sa level 2 business model. At isa na doon yung franchising business model. Isa lang siya doon. Meron pa yung distribution, iba yon. Meron pa yung meron pa yung software business model, meron pa yung licensing business model, platform business model, manpower business model. Iba din yon. Pinaliwanag ko na yung mga yan mga kanegosyo. Nagkakataon lang na sikat lang or ano lang sa pandinig ng tao yung franchising. Common, kumbaga. Kaya mga kanegosyo, wag kayong malito na kung ano ba yung dapat i-franchise, ano ba yung hindi dapat i-franchise, kung mambubudol ba yung franchise, mga kanegosyo. Yung lagi kong tinuturo dito, focus in one. Make sure ikaw yung may-ari ng produkto mo. Kahit ginaya mo lang yung luto o yung recipe, naka-focus in one ka, ginaya mo lang yung luto o recipe, or ikaw yung nagtahi, ikaw yung gumawa ng salamin, ikaw yung nag-create ng kanta, ikaw yung may-ari ng produkto at brand, mga kanegosyo. At hanapin yung market ng mayaman, lagyan ng sistema yan. Ngayon kung kumikita na yung negosyo mong naka-focus in one at nasa market ka ng mayaman, yung kita mo dyan, yung profit mo mga kanegosyo, kakailanganin mo yan. Bakit? Sa pagpapafranchise ng negosyo natin, kakailanganin natin ng puhunan. Ayun yung pambayad natin sa consultant. Ang consultant ng trabaho nila, sila yung nag-ayos ng mga documents natin for franchising. Sila yung naglumalakad niyan, sila yung nag-aayos niyan, kumbaga. At hindi mura ang bayad sa consultant mga kanegosyo. Milyon pa nga umaabot minsan. Ganon kamahal ang bayad sa consultant. Kaya, pero once na nasa franchising business na yung negosyo mo, sa ibang way ka nakikita ng profit. Ibig ko sabihin, kung dati nagtitinda ka ng pares, hindi ka nakikita ngayon sa pagbebenta ng pares per se. Pero pares pa rin yung negosyo mo. Kikita ka na ngayon sa magpa-franchise ngayon ng parisan mo. Halimbawa, Boss Jepoy Parisan, napabrandingan ko na yan. May gustong mag-franchise. Kikita na ako sa bayad sa akin sa franchising fee at hindi nila marerepand yun. Dahil nasa kontrata yan mga kanegosyo. So automatic pag may nag-franchise sa akin, automatic profit na yon man. Profit na yon sa akin.
Kaya mga kanegosyo, huwag kang malito sa franchising. May mga negosyo talaga na mabubudol ka. Meron nga mga ang franchising nasa 15,000 lang. Meron nga 25,000 lang, pwede ka na mag-franchise, yung mga kariton, mga cart, na pwede naman sarili mo na lang yung inegosyo mo. Kung kaya mo naman din gumawa ng sariling siomay, sariling siopaw, hindi ikaw na lang din gumawa ng sarili mo. May mga franchising na talagang budol mga kanegosyo. Lalo na kung walang alam yung tao sa pagninegosyo, wala siyang idea sa pagninegosyo, baguhan pa lang siya pero may pera siya. Ang bilis. Ang bilis niyan. Ang bilis maubos ng pera mo niyan. Kaya advantage ko pa rin mga kanegosyo sa sitwasyon kong to, yung 11 years na experience ko ng sarili kong negosyo. Hindi to networking o hindi ako nag-resell. Sarili kong sari-sari store, sarili kong bilyaran, barbecuehan, yung pang-apat kong negosyo. Lahat yun experience mga kanegosyo. Kaya tatapusin ko na mga kanegosyo. Kaya pag sinabing franchising, ang sinasabi ko, yung negosyo mo yung ipa-franchise mo. Hindi yung negosyo ng iba. Pinaliwanag ko na kung bakit kailangan mag-focus in one, mahanap yung market ng mayaman. Pinaliwanag ko na bakit mahal yung bayad sa consultant. Search na lang din kayo ng iba. At pinaliwanag ko na ano yung budol na franchising. Kung magpa-franchise kayo, yung mga million na yung i-franchise nyo, sure talaga yan, may balik. Mga siguro nasa 3.5 million yung franchising fee. Kung wala kayong 3.5 million, wag na lang kayo mag-franchise. O para matapos na. Yun lang yung mga pwede nyong i-franchise. Sigurado may balik yun. Sigurado na pag-aralan na yung market, sigurado yung balik nun sa inyo mga kanegosyo. Pero yung mga 100,000 lang mga kanegosyo, magsariling negosyo ka na lang. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Peace.